What's up mga friends? Panibagong araw, panibagong buhay tayo ngayon mga friends. At kung bago pa lang kayo sa aking channel, welcome po sa Pamilya Mapagmahal. At kung paano magiging part sa pamilya ito ay subscribe. For today's video mga friends ay meron naman ulit tayong pag-uusapan mga friends. At para sa akin ito ay napakahalaga kasi alam naman natin na hindi lahat ang ganitong sitwasyon ay kayang tanggapin. So, ang pag-uusapan natin ngayon mga friends ay patungkol ito. Ito yun mga friends. Kung bakit nga ba kailangan mag-move on ang mga heartbroken. So, yun. Ano kasi mga friends, siguro nakikilala nyo yung nag-viral dati sa internet ng si Fat Cat, taga Japan na yung online gamer. Alam naman natin kasi mga friends, mga lalo na mga teenager, bali hindi nila pag ang taga Japan kasi mga friends, parang iba yung pananaw nila sa buhay, parang gusto na nilang kalimutan lahat. Hindi na nila alam yung kung ano yung mga priorities nila, basta nakapokus na sila doon. Mas parang lumilitaw na mas mahal nila yung kapareho nila kaysa sa kanilang sarili. Yun yung masama noon mga friends. At kung bakit naman kasi nagmahal ang tao ng higit pa sa kanyang sarili, yun lumalabas tuloy na yun nagbigti na hanggang umabot na lang sa nagbigti yun si Fat Cat mga friends. At para hindi tayo umabot doon, dapat malaman ng bawat isa. So, kasi alam ko halos lahat ng tao dumadaan sa mga ganito dadaan talaga tayo sa ganitong sitwasyon. So, ito na yung mga rason mga friends kung bakit kailangan talaga mag-move on. Life must go on mga friends. Ganun lang yung mga friends. Hindi natin ituloy lang natin yung ating buhay mga friends. Manalo man o matalo, kahit anumang mangyari, talagang diretso lang tayo mga friends. Huwag nating sayangin yung buhay. Napakaikli na nga ng buhay. Ika nga, sabi nila life is too short, so don't waste it. Ganon. Wag na, mas lalong masama kung kikitilin mo yung sarili mong buhay. Wala ka namang wala ka na anong tawag nito, wala ka namang, hindi mo naman hawak yan, hindi mo naman pag-aari yan. Oo, may buhay ka nga, pero hindi mo pag-aari yan, hindi mo kailangang kitilin yung buhay mo dahil lang sa isang nagkakaproblema ka na hindi mo na kaya. Ganon. Pangit yun mga friends. At pangalawa na tayo mga friends, bigyan ng pagkakataon ng sarili para umibig sa iba mga friends. Ganun lang yun mga friends. Kadalasan madidinig natin sa mga kunyari na nagkaka-break up na kayo ng syuta mo. Sinasabi ng mga matatanda na ang gamot sa sakit ng sa sakit sa dibdib, kung kunyari nagkaka-problema ka sa babae, ang gamot niyan ay babae lang din. So parang ganun yun mga friends. Madali lang naman yan mga friends, bigyan pagkakataon na kung galing ka sa kung heartbroken ka, so wag mo lang ang kailangan kasi dapat mga friends sa pag nagmahal ka, yung 50-50, pangit yun para sa akin, pangit yung 50-50, kumbaga 30% lang ang ibigay mo. Wag mong masyadong seryosohin mga friends, at importante pa rin na mas mahalin mo ang sarili mo kaysa ibang tao mga friends. Kasi pag yan, ang indication kasi niyan, pag lumampas na doon sa hangganan yung out of the border na mga friends, na mas minahal mo na siya kaysa sa iyong sarili, ang nangyari niyan, pag naghihiwalay kayo, talagang masisiraan ka ng bait, hindi mo matanggap kasi yung maiisip mo. Huwag kasing mag-isip na pag nagkasyuta na, huwag kasing mag-isip na kayo na talaga kaagad, lalo na pag mga bata pa lang kayo, nasa 20 anyos pa lang kayo pataas. Huwag kasing mag-isip kaagad na ito na to, na forever na to. Huwag mag-isip ng ganun. Enjoy lang natin ang buhay natin mga friends. Napaka-importante yan, tuloy-tuloy na tayo. So pangatlo na tayo mga friends. Ito yung pangatlong rason mga friends, para malaman mong hindi ka nabubuhay, para malaman mong hindi ka nabubuhay sa iyong nakaraan. Ganon yun mga friends. Yung mga nakaraan mga friends ay
tapos na yan. So, ang dapat harapin natin kung anong tawag nito, kung hindi man pumapanig sa iyo yung panahon, kunyari nagkahiwalay man kayo, at isipin mo na lang na kaya naghiwalay kayo kasi mayroong ipapalit ang Panginoon na mas mahigit pa doon. Ganun lang yun. In positive side mga friends, ganun lang yun. Huwag mong isipin. Kasi kung puro negative ka kasi yan masisiraan ka talaga ng bait. Naranasan ko din yan na hindi ako kumakain, walang ganang kumain, hindi na makakatulog, ganun. Oo, ganun talaga pag yan Pero mali mga friends. Dapat sana organize ka sa iyong sarili, i-organize mo yung wag mo naig yung diktahan ng puso ang iyong pag-iisip. Dapat malalaman mo naman yun pag once na nananaig yung damdamin mo kaysa iyong pag-iisip. Pag yan anong tawag nito, nabibigyan mo ng mas malalaman mo na yun pag mas nabibigyan mo siya ng halaga kaysa sa iyong sarili. Tawag niya, katulad na lang ni Fat Cat mga friends, at yung kinikita niya, di ba? Example lang to mga friends, yung kinikita niya, halos lahat ng kinikita niya sa pag-online mga friends. Alam ko mayaman si Fat Cat mga friends. So, ibinubuhos niya yun, ibinigay niya lahat sa kanyang girlfriend. So pangit naman yun pag pag ibibigay mo wala pa nga kayong commitment wala pa kayong ang relationship pa lang yung status ninyo, pero ganun na nangyari. Huwag sanang ganun. Importante pag galing ka sa breakup, hindi naman masama kung magpapapogi ka lang dahil sa iyo sarili, tapos bili ka ng bagong damit, iyan, magpabango, ganun. Gawin mo yun para sa iyong sarili, hindi kung ginawa mo yun para maghanap agad ng iba. Wag masyadong kasi marami, hindi naman pangit na maghanap ka ng iba, pero wag agad-agad para kumbaga siguraduhin mong nasa healing time ka na mga friends, yung handang-handa na yung sarili para umibig sa iba. So pang-apat na tayo mga friends, at ito yung pang-apat na rason para ito yun, malaman mo na ang iyong, para malaman mo kung ano ang iyong halaga. Ganun mga friends. At isipin mo rin na pag galing ka sa breakup, isipin mo na mas mahalaga ang iyong sarili talaga kaysa sa ibang tao. Marami pang nagmamahal sa iyo, nandyan mo ng pamilya mo, mama mo, papa mo, at sa lahat ng problema, kakaramay, nandyan, hindi naman tatalikod yung mga kapatid mo, yung tunay mong pamilya mga friends. Kaya wag mong tapusin yung buhay mo doon sa isang tao lang na hindi mo naman kaano-ano. So yun mga friends, sana maunawaan yung bawat sinasabi natin dito mga friends. Panglima na tayo, para siguro mangyayari sa tao yan na talagang nagkakahiwalay, para ikaw ay tumibay mga friends. Kumbaga in positive side tayo uli mga friends. Kumbaga trials lang yun mga friends sa iyo ng Diyos, para ikay tumibay mga friends, na maisip mo rin na paggagaling mo sa breakup na yun, meron kang babaguhin sa iyong sarili, na hindi mo na maranasan yung mga dating ginawa mo na hindi naman hindi naman humantong sa nagiging kayo. So yun mga friends, at importante din yung pagbubulay-bulay, yung pag-iisip sa importante talaga yung sarili mo. Isipin mo kung ano yung mga nararapat mga friends para sa iyong sarili, kasi at the end of the day, kung ano man ang mangyari, importante pa rin na kaya mo pang itayo yung sarili mo mga friends, na hindi ka mawawalan pagkatapos ng yung breakup mga friends. So if you like this video mga friends, just give this video a thumbs up, at hanggang dito na lang itong usapin na ito mga friends. At road to 500 subscriber pa rin tayo mga friends. Maraming salamat sa panonood, at pasensya kung matagal din akong hindi nakapag-upload agad.
ito bumabawi lang ako mga friends kasi nagiging busy lang ako mga friends, tapos lahat dito sa amin mga friends ay nagkakalagnat. Nilalagnat ako, awa ng Diyos, nakakabawi na rin. So maraming salamat mga friends sa panonood mga friends, at ikay umabot ka sa hanggang ganitong kahuli-hulihan ng aking video. Kung hindi ka pa subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe. Bye. Thanks for watching.